Oo, pagod mag-explain. Dito tayo ha, mga kababayan. Eto, klarong-klaro. Spokesperson ng ICC nagsalita na kung may jurisdiction ba ang ICC para hulihin at ikulong si Digong at kung makakauwi ba daw si Digong. Ito ngayon ang pakinggan ninyo. Si Dr. Fadi El Abdallah. Siya po mismo nagsasalita. Dr. Fadi Abdallah. Pakinggan nyo po. Mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Spokesperson yan ng ICC, si Dr. Fadi Abdallah. Kasi marami pinakalat ngayon ng mga DDS, makakauwi na daw si Digong eh. Okay na, makakauwi na si Fentanyl ninyo. Oo, magilit ka na ng leg, handa mo na leeg mo. Pakinggan ninyo ang tagapagsalita ng ICC. Eto. Magandang hapon. Thank you so much, Mr. Abdallah, Dr. Abdallah, for taking time to speak with us today. It is such a great pleasure, of course, and we very much appreciate this opportunity to gain insights from the ICC's perspective with regards to these developments that have been happening. You are very much welcome and welcome at the ICC headquarters here in The Hague. Thank you. So let's begin, Dr. Abdallah. For our first question, former President Duterte's camp claims he was illegally arrested in the Philippines and brought to the ICC in the Netherlands, which they argue has no jurisdiction over the Philippines since we have already withdrawn from the Rome Statute. What is the ICC's response to this? I think that there are two different questions here. One is the issue of the arrests, and if there are requests regarding the lawfulness of the arrest itself, it can be presented to the judges who will decide on it. Second question is the question of jurisdiction of the ICC over crimes allegedly committed in Philippines before its withdrawal from the Rome Statute. And that's something on which the ICC has already been clear, whether it's in regard to... Narinig nyo? Ang tanong ni Maris Umali, question kasi ngayon ang kampo ni Digong na illegal daw ang pagka-aresto at pagpapakulong kay Digong sa ICC. Ang pangalawang tanong, so may jurisdiction ba daw ang ICC na arestuhin at ikulong si Digong? Ang sagot ni Abdallah, sabi niya, ang kaso ni Digong ay i-final na bago umalis ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. So ngayon, wala po kasing limit ang processing niyan. Kasi ang ICC is International Criminal Court. Walang expiration. So ngayon, kahit tinanggal na ng Pilipinas ang pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC, tuloy-tuloy pa rin kaso iyon. Mismo spokesperson na yan pakinggan ninyo ulit. regard to Philippines or Burundi, which is another state that also withdrew from the ICC Rome Statute. So the court's jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of a state, but only for the crimes that are allegedly were committed during the period when the state was a state party. Sabi ng spokesperson ng ICC, yun daw i-final na kaso kay Digong ay kung saan miyembro pa tayo ng ICC. Kasali pa tayo. Pero nung pag-withdraw daw ng Pilipinas sa ICC, pang-alis ng Pilipinas bilang miyembro ng ICC ay hanggang doon na lang daw ang iniimbestigahan, hindi na itinuloy kasi hindi na miyembro ang Pilipinas sa ICC. Ngayon, mula nung miyembro ang Pilipinas sa ICC ay tuloy-tuloy na investigasyon yon mula 2017 hanggang 2018. Sa madaling salita, hindi makakauwi si Digong. Kasi unat sa poll, wala pang September. Ang first trial kasi nila ay September. Ngayon, pagdating September, mga kababayan, hindi manalo si Digong sa unang trial sa September, mananatili pa rin siya. So, almost 3 years daw ang tagal niyan according kay Attorney Conte, according sa aking napapanood. 3 years daw yan na proseso. So ngayon, aabutin ba si Digong 3 years? Hindi ba siya mamamatay doon? God forbidden, matuluyan sana. So,
for the Philippines, I think from 2011 or 2012 until 2019. This is the period in which Philippines was a state party. So crimes allegedly committed during this period in Philippines were under the ICC jurisdiction and remain under the ICC jurisdiction. The withdrawal does not affect these obligations and this jurisdiction of the ICC. Yung withdrawal daw ng Pilipinas pagiging miyembro sa ICC ay do not affect. So, hindi naapektuhan ang pag-withdraw ng Philippines pagiging miyembro sa ICC kasi tuloy-tuloy pa rin yung investigasyon at proseso sa mga ginawa ni Digong na ako, pumatay, marami. Either illegal or not illegal, akin yan. My God, mga kababayan. Di ba? Ako, pumatay, marami. 6 or 7. Every drug den, ako mismo, pumatay, mga pulis. May nadamay 2 civilian nagluluto. Putang ina. Ito, tuloy. It only affects the future. So after the withdrawal become effective, if new crimes are committed, then they will not fall under the ICC jurisdiction. But the jurisdiction was already there during the period when the Philippines were a state party, or Burundi, which is the other example. And then the exercise of the jurisdiction can be after the withdrawal. There is no problem in that. But the application of the law on international treaties means that this jurisdiction was already existing, and thus the ICC can retain it. After the arrest of the former President Duterte, was it necessary for the Interpol and the Philippine authorities to bring Duterte first to a local court in the Philippines before bringing him here in The Hague? Well, this is a matter that depends on each state internal laws. So in general theory, there is a process when a person is arrested in a certain country before he is surrendered to the ICC. But these processes can be very different from one state to another. And I'm no expert in the Philippines laws. So this is a matter of internal law, its withdrawal. Narinig nyo? Kailangan ba daw idaan muna sa local court dito sa Pilipinas si Digong bago isurrender sa ICC? Ang sabi ng tagapagsalita ng ICC, hindi ako expert sa Philippine law. Pero dito, international law kasi ito. Ngayon, kung nahatulan na siya ng guilty sa crimes against humanity, hindi na kailangan idaan sa local law sa ating bansa. Bakit? Hindi naman tayo miyembro ng ICC. Bakit kailangan pang idaan pa sa ating batas? Hindi naman i-final ni Trillanes at ng biktima ng EJK sa Pilipinas ang kaso. Doon i-final sa ICC. So, hindi na kailangan na dito husayin sa Pilipinas kasi sa ICC naman si Trillanes nag-file. Alam nyo na. Sa ICC po i-final ni Trillanes. Mismo nga yung abogado ni Digong na representative nandun, nagulat daw siya. Kasi kung itanong ninyo, jurisdiction, ang ICC, kung meron bang jurisdiction sa paghuli at pag-aresto kay Digong at mapapauwi ba siya, kasi kailangan litisin muna sa Pilipinas bago siya isurrender. Hindi daw mangyayaring ganon. Bakit? Kasi matalino si Trillanes. Hindi niya sa Pilipinas i-file. Bakit? Kasi kung sa Pilipinas i-file yan, magiging Bong Revilla lang yan, Jinggoy Estrada at Enrile na kasong pidap na kalaya rin. Magiging Gloria Arroyo lang yan, nakulong pero malayang nagagala. Ngayon, doon i-final ni Trillanes sa ICC, pag nakulong, walang hospital arrest, walang house arrest, kulong talaga. Matalino kasi si Trillanes. Yun ang totoo. Anong sabi nito ni Abdallah? Wala na daw na time na i-process pa sa local court.
Kasi hindi naman sa Pilipinas i-final at higit sa lahat ang Pilipinas ay hindi na miyembro sa ICC. At i-final ni Trillanes doon mismo sa Netherlands. So, saan yung sinasabi ninyong jurisdiction? Hindi naman si Trillanes nag-file sa Philippines, sa Netherlands nag-file. Kaya kung magtanong kayo ng jurisdiction ng ICC, meron talaga. Bakit? Sa kanila i-final eh. Hindi naman sa Philippines i-final. Mismo doon si Trillanes nag-complain. Oh, ngayon, makakauwi ba si Digong? Hindi. Di ba? Hindi makakauwi si Digong. Bakit? Hindi sa Pilipinas i-final ni Trillanes. Sa ICC mismo. Oh, ngayon magtatanong kayo ng jurisdiction ng ICC kung may karapatan ba ang ICC na hulihin si Digong? Yes. Bakit? Ang complainant doon nag-file sa ICC, hindi sa Philippines. Si Trillanes, tanungin ninyo kung bakit doon nag-file. Doon siya nag-file kasi mangyayari niyan, makalaya rin. Bakit? Kasi lahat naman ng kasi ng hustisya dito sa Pilipinas, kapag may pera ka, pwede kang ikulong pero naka-house arrest. Pwede kang ikulong pero naka-hospital arrest. Nakita nyo naman si Gloria Arroyo. Nung kinasuhan ng plunder, naka-bracket ang leeg. Nung pinardo ni Digong, nung nag-presidente si Digong, tinanggal ang bracket, straight na maglakad. Diba? Klarong-klaro, di ba? Mga DDS, naintindihan nyo? Kung makauwi man si Digong, pantay ang paa or else nakagarapon. May bulak sa ilong. Yeah? Continue. The ICC's reaction to the Interpol's implementation of the arrest warrant against Duterte, and how would you describe the is the idea that there are international accountability mechanisms in order to ensure that when there is an arrest warrant, that the states cooperate with the court. Interpol is one of the channels to help with these mechanisms. And as we have indicated before, we're also grateful to the Philippines' commitment to this international accountability mechanism because it's important. It's important. Ngayon mga kababayan, ito kasi mali ni Digong. Ulitin ko na naman. Tinanggal niya ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC para hindi siya makulong. Ang problema, hindi niya tinanggal ang Pilipinas bilang miyembro ng Interpol. Ngayon, kung tinanggal niya ang Pilipinas pagiging miyembro ng Interpol at tinanggal niya ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC, yun ang totoo na walang jurisdiction ang ICC at Interpol na hulihin siya. Ang problema lang, tinanggal niya ang ICC pero ang Interpol hindi. Alam naman natin na sa buong mundo, Interpol ang may karapatan ng manghuli ng mga kriminal na hindi kayang sugpuin sa ating bansa. Yun sana ang ginawa. Kung tinanggal niya ang Pilipinas sa ICC, dapat tinanggal niya rin ang Pilipinas sa Interpol. Hindi. Anong nangyari? Di nahuli siya. Kasi bobo. Yun lang. Nagsalita na ha. Nagsalita na. Si Abdallah. Ang spokesperson ng ICC. Yan ang masakit eh. Tinanggal ang Pilipinas sa ICC para hindi siya mahuli. Ang problema, hindi niya tinanggal ang Pilipinas pagiging miyembro ng Interpol na alam naman niya ang ICC walang karapatan manghuli. Ang may karapatan manghuli ay ang Interpol. Di ngayon, wrong moves. Gagawa ka ng kalukuhan, palpak pa rin naman. Nga. Tama ba ako? Mga kababayan. Eto na. Sunod. Tapos na tayo dyan ha. Mga kababayan. Dito tayo. Alam nyo ba ang balita? Alam nyo ba ang balita? Na yung mga supporter ni Digong sa dahig sa Netherlands, nag-complain ang mga Dutch national, yung mga taga-Netherlands, naiingayan daw sila. Pinalayas ang mga supporter ni Digong sa harap ng dahig. Bakit? Ang ingay daw. Nako, eto mga kababayan. Eto, nagreklamo ang mismo Dutch local scene, no more budot.